Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Pasensya na ngayon lang uli nakapag-upload ng video. Dahil holiday at bakasyon, marami sa atin ang uuwi ng probinsya. Kaya sa video ito ay ituturo ko sa inyo ang isa sa mga common tool na ginagamit dito sa amin sa probinsya. Ito ang kawit ng nyog. Sa English ay hook. Pero dito sa amin sa Bicol, ito ay tinatawag na sanggot. Itong hook o sanggot, ito yan, ganito siya kahaba. Karaniwan na dito sa dulong part ng kawayan, meron siyang hook o kawit. Ito ay gawa sa metal na merong matalim na part dito sa dulo niya, sa curve part niya. At ang handle niya ay mahaba. Mahaba siya dahil itinatali siya dito sa dulo ng kawayan gamit ang plastiko. Dito namin siya itinatali sa kawayan kasi karaniwan na ang kawayan ay matibay pero magaan. Kaya tamang-tama siya na gamitin sa kawit. Ngayon, ang ganito kahabang kawayan ay ginagamit namin. Pwede na siyang gamitin para sa ganito kabababang mga nyog. Pero kapag ganito na katataas ang mga nyog, tulad na makita nyo dyan, ang kawayan na ito ay dinudugtungan namin ng isa pang kawayan. Karaniwan na, dito namin siya dinudugtong sa dulo, binubutasan namin ito, tapos ipapasok dito ang isa pang kawayan. Yan. Para mas humaba ang kawayan at maani namin ang ganun katataas na mga nyog. Ngayon, paano gamitin ito? Ang gagawin mo, yung hook ng sanggot ay ilalagay mo lang doon sa taas ng nyog. Yan. Tapos, yung hook ay ilalapat mo doon sa pinakatangkay ng nyog. Yan. Di ko sure kung nakikita nyo, pero ilalapat mo lang siya dyan. Pagkatapos, hihilahin mo yung hook. Yan. Dahil dyan, meron ka ng nyog. So, yung nyog na kinuha namin ay hindi ito yung nyog na panggata. Kundi ito yung nyog na karaniwang ginagamit sa mga buko salad. Masarap ito. Masarap ang sabaw nito at masarap ang laman nito. Mamaya, bubuksan natin. Tika, tingnan natin ang laman ng nyog. So, ngayon ay bubuksan natin ang nyog gamit yung sundang o bolo. Ayan. Sa English, sundang ang tawag sa Bicol. Ngayon sa bubukas ng nyog gamit yung bolo, karaniwan na ganito yung ginagawa namin kapag kakain kami ng nyog na ginagamit pang buko salad. Kapag gusto namin kainin, dito lang sa malapit sa nyog after niya na ma-harvest. So tingnan natin kung paano ito binubuksan. Bago namin siya hahatiin, ang ginawa ko muna ay binutasan ko muna siya dito. Bakit? Kasi para makuha namin yung sabaw. Iinumin namin yan or ilalagay sa pitchil yung sabaw. Yan. So, napakalinis ng sabaw na yan at masustansya. Saktong-sakto yan sa mga may UTI.
Ngayon, babaakin na natin yung nyug o tipong ang tawag namin dito para tingnan kung ayos na ayos ba yung laman ng nyug nito. Ayan, so napansin nyo yung tinanggal natin kanina na part ng shell ng balat ng buko. So pwede natin itong gawing kutsara. So ganito yung madalas na ginagawa namin. Para gawing kutsara, tinatabasan namin siya dito sa side. Lalagyan siya na parang matalim dito. Ayan, so papapansin nyo yung itim niya yan, hindi yan dumi, kundi parang dagta siya ng nyug. Malinis naman siya. Pwede siyang gamitin kutsara. Tinatabasan ko siya dito para tumigas yung dulo niya at pwedeng gawing kutsara. Ngayon dito, pwede na natin kainin tong nyug gamit yung kutsara na ginawa natin. So yun lang mga ka-expert. Sana nag-enjoy kayo sa maikling tutorial. May kinalaman sa mga common tools na ginagamit dito sa aming probinsya. Yun lang. Salamat.